So let's proceed to our Bible study for this morning. And of course, sa umagang ito ay patuloy pa rin po tayo dito sa ating topic about expediency. So una na po natin na pag-aralan sa part 1 and part 2 ng ating series. Expediency sealed under the law. So, ibig sabihin nun, sa ating panahon po ngayon, ay wala po, na po tayo sa ilalim ng batas, especially yung mga sa Old Testament, di ba? Lalo na yung mga ceremonial law at kung ano-ano po mga batas na nandun po. So, ang tanong, kung tayo po sa ating panahon ngayon, ay wala na po tayo sa batas, no? We are now under the law. So ano pong batas ang meron po sa atin ngayon na tayo po ay nasa biyaya ng Panginoon. So ano pong batas ang sumasakop sa atin? So yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Our title is Expediency, the Law under Grace. Okay. The Law under Grace, yan po yung expediency. So mamaya ay maintindihan po natin kung ano po ba yan, ano po ba ibig sabihin ng expediency. So sa Bible po, okay, the Bible, una, nababasa natin, when David and his men were hungry and could not find food anywhere. So anong ginawa nila? They disregarded the law and went into the temple, took the shewbread and ate it. Okay, so alam natin na si David po kasama niya kanyang mga tauhan ay galing po sila sa pakikipaglaban. So ngayon, sila po ay pagod na pagod. Sila po ay nagutom, no? At wala po silang makitang ibang pagkain. Kahit saan po sila pumunta, wala silang makitang pagkain. So, meron po sila nakitang pwedeng kainin, yung pong shewbread doon sa loob ng templo, na kung saan ay pinagbabawal po na kainin ng mga hindi po manggagawa sa loob ng templo. So, pero anong ginawa nila? Sila po ay pumunta sa templo, kinuha yung shewbread, at hindi po nila inalintana o hindi nila pinansin yung batas, at sila po ay kumain. Kinain po nila yung shewbread. Okay? So, mababasa po natin yan sa Matthew chapter 12, verse 4. Okay? Tignan po natin yung Matthew chapter 12, verse 4. Ang sabi po dito ng Matthew 12:4, how he entered into the house of God and did eat the shewbread, okay, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priest. So hindi po sila pwede kumain nun, pero kinain nila. Okay? At hindi lang po yun. Sa Matthew chapter 12, verse 5, makita natin yan, the priest ignored the fourth commandment. So, in-ignore po ng mga kaparehan yung pang-apat na utos and profaned the Sabbath in order to serve God and the faithful. So, 12:5, Matthew 12:5, sabi dyan, or have ye not read in the law how that on the Sabbath days the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless. Of course, alam natin na yung may pang-apat na batas na talaga namang dapat ino-observe nila yung araw ng Sabbath. Pero dumating po yung time na itong mga priest na ito ay binaliwala nila, pinawalang halaga nila yung batas na yon ng Sabat upang sa gayon ay mapaglingkuran nila ang Diyos
at ang mga Kristiyano, ang mga tapat na Kristiyano. Hindi lamang po yun. Pangatlong instances sa Bible, sa Luke chapter 14 verse 5. Sabi doon, and even if amongst us, okay, fall into a hole in the ground on the Sabbath, he'd haul his ass out of dirt. So, pag nahulog yung hayop mo, yung alaga mong hayop doon sa isang butas, sa isang pit, sa araw ng Sabat, of course, ang gagawin mo, kukunin mo yan, hahanguin mo yan kahit na araw po yan ng Sabat. So, yan po, yung makita natin na, although makita natin na bawal yun, pinagbabawal yun sa batas, pero ginawa po nila. So, bakit po gano'n mga kapatid? Bakit po? Because it is lawful to do well. Ang paggawa po ng mabuti ay naayon po sa batas. Okay? Makatuwiran po ang paggawa ng mabuti. Even if that involves temporarily ignoring the law. Kahit pang involved dyan ay temporaryo na masuway mo, hindi mo masunod yung batas. Okay? Kahit na hindi mo masunod yung batas. Okay? Basta, yung gagawin mo ay mabuti. Matthew chapter 12, verse 12. Ano sabi dyan? How much then is a man better than a sheep? Nahulog na, di ba? Yung alaga mo doon sa butas. How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. So, alam natin, pati si Jesus Christ, di ba? Yung mga kritiko niya, siya po ay, ang tawag doon, sila po ay inaano sila. Inaano siya ng mga kritiko niya, lalo na yung mga Pariseyo, dahil kahit po araw ng Sabat, siya po ay nanggagamot. Di ba? Meron siyang pinagaling, nagulag, at marami pang iba. Marami siyang mga pinapagaling sa araw mismo ng Sabat. Kaya nagagalit sa kanya yung mga Pariseyo, yung mga kritiko niya. So, ibig sabihin niyan, pwede mong temporarily ignore yung batas para ikaw ay makagawa ng mabuti. Okay, so, notice, in the dictionary, sa dictionary po, kung titignan natin sa dictionary, ang definition po ng expediency has to do with the accomplishment of an objective. Okay, kung titignan po natin sa dictionary, ang definition po ng expediency, ng salitang expedient, ay may kaugnayan sa pag-accomplish ng isang objective. So kung titignan po natin, ang salitang expedient po sa dictionary, pag ito po ay adjective, pwedeng adjective ito, pwedeng noun. So, pag adjective po, ang gamit po, it is of an action. Tungkol po sa isang gawa. Okay? Convenient and practical, although possibly improper or immoral. Okay? So, isang gawa na conveniente at practical, although ito po ay hindi sana tama. Okay? Or immoral. Pag noun naman, a means of attaining an end. Yun po yung sinasabi natin kanina. Okay? Na yung salitang expedient ay meron pong ang definition niya is it has to do with accomplishment of an objective. A means of attaining an end. Okay? Para gusto mong maabot yung iyong nais gawin. Especially one that is convenient but considered improper or immoral. So yan po yung ibig sabihin po ng salitang expedient. So, kung titignan po natin yung 1 Corinthians 6:12 na kung saan, dyan nga po natin
Isa po yan sa mga verses na kung saan mababasa po natin yung salitang expedient. 1 Corinthians chapter 6, okay, verse 12. Sabi po dyan, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Then, chapter 10, verse 23. Okay, 10:23. Ang sabi po dyan, chapter 10, verse 23, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. So para maintindihan po natin mabuti, no? Ang salitang expedient po, sa Tagalog po yan ay yung mas nararapat. Ilocano, mas rumbag. At nga rumbag na marami. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng salitang expedient. Meron kang batas na sinusunod, pero kailangan pwede mong i-disregard yung batas kung ikaw ay meron kang gagawin na alam mo na mas mabuti. Okay, mas mabuti at para sa kapakanan ng kapwa mo Kristiyano. Kabutihan ng kapwa mo Kristiyano. Yun po ang ibig sabihin niya. So, sinasabi po ni Pablo dyan, lahat daw po ay lawful para sa kanya, pero hindi po lahat ay pwede niyang gawin. Okay? Hindi lahat ay pwede niyang gawin. So, lahat ay lawful para sa kanya, pero may mga bagay na hindi naman nakakatulong o nakakapagpalakas sa isang kapwa Kristiyano. So, ganyan po ang ibig sabihin niyan. So, tuloy pa tayo. So, alam niyo yung mga ang paggawa po ng mabuti, doing good for Christians, basta yung ginagawa mo, you are doing good for Christians or the church. Okay, doing of good for Christians or the church without any regard for the legality or rightness of them. Hindi mo na kailangang isipin kung tama ba yun? Okay, yung gagawin mo. Okay? Kung ba yun ay naayon sa batas, basta alam mo na ginagawa mo ang isang bagay na mabuti para sa kapwa mo Kristiyano. Yun pong ibig sabihin na. So, ibig sabihin niyan, kung iaano mo to, pagsasama mo yung dalawang verses na yan, yung 1 Corinthians 6 at saka yung 10:23, ang ibig sabihin niya ganito, for a Christian, all things are lawful as long as he does well. Yun pong ibig sabihin niyan. Para sa isang Kristiyano, lahat ng bagay ay naayon sa batas. As long na ginagawa niya at mabuti. Ginagawa niya kung ano yung nararapat na gawin niya. So, alalahanin natin mga kapatid, the Old Testament Christians were not under the law. Hindi po natin tandaan, tatandaan po natin yan. Yung mga Kristiyano po sa Old Testament, wala po sila sa ilalim ng batas. Bakit? Because like all of God's children, they were under grace. Katulad po ng mga ibang mga anak ng Panginoon. Sila din po ay nasa ilalim ng biyaya. Okay? Ang problema lang kasi, ito ang problema. Karamihan po sa mga denominasyon, okay, yung mga tinatawag na denominational tradition ay
naglagay sila ng iba't ibang mga kahulugan tungkol sa salitang grace. Diba? Sa atin, naging popular yung definition ng grace. Sabi natin ay unmerited, God's unmerited favor. Ibig sabihin, hindi daw po tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin ng Panginoon. Ginawa niya tayong karapat-dapat. Diba yan yung definition na nagturo sa atin? Pero kung pag-aaralan mo talaga ang Bible, mga kapatid, kung ano po bang ibig sabihin ng grace, kailangan maging maingat po tayo sa pagpapakahulugan ng salitang grace. Bakit po? Dahil ang grace po, grace is conditional. Okay, pakinggan natin, conditional favor. Hindi po unconditional, kundi conditional favor. Isang favor po na may kondisyon. Okay? So, ibig sabihin niyan, we stay in God's favor as long as we do well. Okay? So, ibig sabihin, mananatili tayo sa pabor ng Diyos as long habang tayo po ay gumagawa po tayo ng tama. Gumagawa po tayo ng maayos. Gumagawa po tayo ng mabuti. So, yung definition na yan, it fits yung, yan po, nabasa natin sa 1 Corinthians 6:12 kanina, at chapter 10, verse 23. Tama-tama po yan, obviously. Makita natin na eksakto yung definition na yan. So, biblical definition. Now, di ba, dito, basahin natin itong mga ito. Mark chapter 12, verse 28. Mark chapter 12, verse 28. Sabi diyan, and one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? O merong isang iskriba na lumapit kay Jesus Christ na nagtanong. Sabi niya, which is the first commandment of all? Sa lahat ng mga kautusan, ano ang pinakaunang-una? Tanong ng iskriba. So anong sagot ni Jesus Christ sa verse 29? Sagot niya, and Jesus answered him, the first of all the commandment is, hear, O Israel. Pakinggan nyo, Israel, sabi niya. The Lord our God is one Lord. Tatandaan natin niya, iisa lamang ang Panginoong Diyos. Iisa lamang. Okay? At dahil nag-iisa lamang siya, sabi sa verse 13, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Yan ang pinakauna-unang utos, sabi ng Panginoon. Okay? Yung mahalin natin siya ng ating buong puso, ating buong kaluluwa, buong isip, at buong kalakasan natin. Dapat ang Panginoon ang ating minamahal una sa lahat. Then, sa verse 31, ang pangalawa, sabi niya, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay, sino yung neighbor natin? Mga kapwa natin tao, yung ating mga kapatiran sa Panginoon. Mahalin din natin sila. Okay, hindi po masamang tumulong. Okay, kahit hindi mo kamag-anak. Dahil yan po ang pinagturo sa atin ng Panginoon. So there is none other commandment greater than this. Wala na daw po mas mataas pa na utos kaysa mga yan. Kaya naman, tingnan nyo, anong reaction po ng mga scriba sa verse 32? And the scribe said unto him, well, master,
thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. Verse 33, and to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. O, sabi ng mga eskriba, tama. Tama, Panginoon. Ang pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, ay mas mahalaga kaysa sa mga alay. Kaysa mga alay, sabi ng mga eskriba. O, tingnan nyo, ang sinabi ng Panginoon sa kanila sa verse 34. And when Jesus saw that he answered discreetly. Oh, maganda yung sagot ng eskriba na gustuhan ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? He said to him, thou art not far from the kingdom of God. Oh, tignan nyo, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Oh, dahil dyan, wala na ni naman ang nagtangka na magtanong sa kanya. Tignan nyo? So, then, sa Matthew chapter 7, verse 12. Matthew chapter 7, verse 12. Ang sabi na dito, Matthew 7, 12. Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, okay, do ye even so to them. Sa Tagalog, lahat ng bagay na nais mo na gawin sa iyo ng kapwa mo, tao, ganyan din ang gawin mo sa kanila. Although, alam natin na minsan, marami po mga tao, hindi po nila naano ito. Di ba? Gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ikaw po minsan ang may kasalanan. Ikaw po minsan ang naano. Okay? Hindi naman nila sinusuklian ng kabutihan na katulad ng ginawa mo. Pero ang point natin dito, sabi diyan sa huli, for this is the law and the prophets. Yan po ang mga nasusulat dito sa Old Testament. Okay? So, diyan po nakabitin lahat yan. Kaya mas mahalaga po yung pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa kaysa sa mga batas. So, another verse, Matthew chapter 12, verse 12. 12. Sabi po dito, how much then is a man better than a sheep? Oh. Sino bang mas mabuti, mas mahalaga? Ang hayop o tao? Kaya, ang paggawa po ng mabuti sa araw ng Sabat ay makatawiran. It is lawful to do well on the Sabbath days. So marami pa pong mga verses, pero yun lamang ang atin pong mga titignan. Kaya, ibig sabihin yan, pwede mong i-violate ang batas, pwede kang makagawa ng kasalanan, although, alam natin na ang kasalanan po ay pagsuway sa batas, di ba? Pero kung babasahin po natin yung mga verses na sa Matthew chapter 12, makikita natin na yung ating pong ginagawa ay pagsunod po sa batas. It is obedience to the law rather than violations of it. Ibig sabihin, pag sinunod mo yung mga nandyan sa Matthew chapter 12 na binasa natin, okay, kahit na nagbabiolate mo yung law, ibig sabihin niyan ay sinusunod ng batas, okay, kaysa yung binabiolate mo ito. So, if love for God, okay, pakinggan natin ito if love for God and His people is your overriding motivation, you will keep the letter of the law most of the time. Okay? Alam natin na, kung
ang pagmamahal mo sa Diyos at sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, kung yan ang overriding motivation mo sa iyong puso, of course, susundin mo yung batas, di ba? You will keep the law. Sa lahat, most of the time. Okay? But, may but yan. But sometimes, as in the above examples, katulad ng mga example na ating po nakita, the same love may cause you to sidestep the letter in order to obey the intent of the law. Okay? So, sana makuha po natin yan, di ba? Good. Balikan natin. Kung mahal mo ang Panginoong Diyos, okay, ang magiging overriding motivation mo ay yung gawin mo ang kanyang mga utos. Di ba? Sundin mo ang kanyang mga salita. Pero, sometimes, katulad ng mga example na nakita na po natin ni David, yung mga priest, at iba't iba pa, yan, the same na pagmamahal na yan na nasa puso mo. Yan din ang pwedeng, ang motivation mo para huwag sundin yung batas. Okay? Upang sa gayon ay masunod mo yung talagang intent o masunod mo yung talagang purpose ng batas na yun. So, yan po ang ibig sabihin ng expediency. Okay? So, balikan natin. David ate the shoehead. Kasalanan yun, di ba? Kasi, pinagbabawal yun. Hindi lang yun ang ginawa ni David. He committed adultery. Di ba? He committed adultery. Nang-agaw siya ng asawa. Hindi lamang yun. He is also a multiple murderer. Okay? Alam niyo, si David, dahil pa niya si Duterte, mas marami po siyang napatay. Okay? Pero, yung mga Pariseyo, at saka yung mga Kristiyano sa Mat 7, sino yung mga Kristiyano sa Mat 7? Tignan natin yung Matthew chapter 7. Maraming mga Kristiyano na ganyan eh. Ito, sa verse 21. Sabi niya dito, 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Sabi dito sa verse 22, many will say to me in that day, sa panahon po ng judgment, marami daw sasabi sa Panginoon. Sabihin nila, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Nag-Jesus name kami. And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. So, marami pong mga Pariseyo at yung mga Kristiyano na katulad nitong si Mat 7. Tawagin natin siyang Mat 7 Mat, ang pangalan niya, 7 ang apelido niya. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Kasi pinagmamalaki nila yung kanilang mga ginawa sa ngalan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? And then will I profess unto them, sasabihin ko sa kanila, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Kahit pinagmamalaki niyo sa akin yung mga ginawa sa ilalim ng aking pangalan, hindi ko kayo kilala, sabi ng Panginoon. Kaya ano sabi niya? Depart from me, ye that work iniquity. Lumayo kayo sa akin na gumagawa ng masama. Tingnan niyo. Pinagmamalaki nila yung kanilang mga ginagawa in Jesus' name. Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon sa pagpapalayas ng mga demonyo at kung ano-ano pa. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ang inyong mga ginagawa ay pagsalangsang, iniquity. So, nakita niyo? So, kung ikukumpara mo, itong mga Pariseyo at si Mat 7, sila ay sinusunod nila yung batas. Okay? Pero si David, nag-violate niya ang batas. Okay? So, kung ibabase natin doon sa salitang, be ye doers of the word, and not hearers only, ordinarily,
Sasabihin natin, sino sa kanilang pupunta sa impyerno? Si David o yung mga Pariseo at saka si Batsebe? Sino ang ma-impyerno? Di ba si David? Kasi adultery. Kasalanan niya, adultery. Pumatay siya. Multiple murderer. Samantalang itong mga ito, nagpapalaki nila yung kanilang mga accomplishment. Ano din na yung order niya? Order niyo. So, pero kabaligtaran po, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, si David po ang pumunta sa langit. Siya po ang pumunta sa langit. So, yan ay nakakatulong po sa atin para maunawaan po natin ang tungkol po sa Kristyanismo. Okay? So, di ba, sinasabi natin, be ye doers of the word and not hearers only. Pero itong mga Pariseo at si Batsebe na ito, na pinapakita dito na yung pagiging doer of the word ay hindi ka dadalhin sa langit. Hindi ito magdadala sa iyo sa langit dahil ikaw ay sinusunod mo ang salita ng Panginoon. Okay? That's my cake. Hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Why? Dahil nga po dito sa mga verses kanina na binasa natin sa Mark 12, 28 to 34 at yung iba pa, ang mga verses na ito ipinapakita sa atin na ito sa ating PowerPoint. Our works must be the result of an inner true love for God in accordance to His word. So, dapat yung ating mga gawa, okay, dapat yan po ay resulta ng inner, yung pagmamahal na yung totoong pagmamahal natin mula sa ating puso sa Panginoon na naaayon po sa Kanyang salita. Okay? In accordance to His word. Yung mga Pariseo po, bakit sila po yung na-impyerno? Yung kanila pong ginagawa ay resulta ng kanilang karnal na lumang katauhan, carnal old man. Resulta po yan ng kanilang carnal old man. Okay? Sila po ay sinusubukan nilang i-justify ang kanilang mga sarili. Pinagmamalaki nila yung kanilang mga ginagawa. So, pero kung makikilala mo, mabuti itong mga Pariseo na ito, marami po sila ginagawa o mga sinasabi sa kanilang mga bibig na minsan po nakakadaya sa tao. Okay? Hindi po maintindihan ng mga tao. Okay? Kala kayo maganin, kaya gulgulo. Dapat mo nga muna yan. Pero pag ikaw ay isang mature na Kristiyano ka, okay? Yung ikaw po ay merong pure motives. Okay? Kung meron kang pure motive sa puso mo, makikita mo kagad Nakikita mo kagad na mali yung ginagawa nila. Makikita mo. Kung ikaw ay mature ka sa mga salita ng Panginoon, madali mo ma-identify kung tama yung ginagawa ng isang tao o hindi. So, si David po mga kapatid, David allowed the Bible to mold him
into the kind of person God wants to have around him. Ulitin ko pa, David allowed the Bible to mold him into the kind of person God wants to have around him. Ganyan po ang ginawa ni David. Hinayaan niya na ang Biblia ang humubog sa kanya sa pagiging isang tao na nais ng Diyos na makasama niya sa kanyang kaharian. David was genuinely full of a motivating love for the Lord and His Word. Therefore, his trouble with sin could be forgiven. Okay? Pwede siyang patawarin ng Panginoon pag nagkasala siya. And then, pwede siyang mag-move on at patuloy na mag-grow. Okay? So, samantala yung mga Pariseyo, puno nga sila ng genuine love. Puno sila ng totoong pag-ibig, pero para lamang sa kanilang sarili. Okay? Para lamang sa kanilang sarili. Sila po ay mga karnal. Kaya, yung kanilang problema sa kasalanan, hindi po pinapatawad ng Panginoon. Kita niya? Hindi pinapatawad ng Panginoon. Si Mat 7 at yung mga Pariseyo at sa impyerno ay punong-puno ng kapaitan ang kanilang mga puso sa Diyos. Nakita niyo si Mat 7, di ba? Napunta sa impyerno. Samantalang sa isip niya, sa langit siya pupunta. Bakit? Kasi nga, in Jesus name siya ng in Jesus name. Kaya pinagmalaki niya yung kanyang mga ginawa. Pero napunta siya sa impyerno. So, ano ibig sabihin nun? Dala-dala niya yung kapaitan na yun hanggang sa impyerno. Hindi niya akalain na doon siya mapupunta. Okay? So, now, ngayon, mga kapatid, gagamit po tayo ng isang example. Isang modern example. Okay? At dito po, kailangan po natin na bukas na kaisipan. Bakit? Kasi itong gagamitin natin example, talagang ito ay, hindi mabura-bura sa ating tradisyon. So alam natin na tayo ng mga Kristiyano, we are in Christ. Naka-Kristo tayo. Okay? We are not under the law, we are sealed from the law. Tayo ay nasa ilalim po ng expediency. Ano po yung expediency? The law and the grace. Okay? So, ibig sabihin, we can do well, pwede tayong gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa batas. Ito ang ating example, mga kapatid. So, alam natin na according to the Bible, na malapit na naman to, di ba? According to the Bible, alam natin yan, we should not celebrate Xmas. Alam natin yan. Matigas lang ulo natin. Bakit po? Alam natin na Xmas is a satanic celebration, okay, adopted by the Roman Catholic Church to honor Christ, even though Christ has ordered us not to use pagan celebration to honor Him. Bakit? Not only because He hates them, ayaw ng Panginoong Diyos, but also because He has commanded us to honor Him by doing only those things He specifically orders.
inutusan tayo ng Panginoon na gawin lamang natin yung mga bagay at purihin natin siya sa pamamagitan ng mga bagay na specific na pinapagawa niya sa atin. Deuteronomy chapter 12. Ano sabi din sa Deuteronomy chapter 12? 30 hanggang sa 22. Deuteronomy chapter 12, 30 to 32. Ang sabi dito, take heed to thyself that thou be not snared by following them. Snared by following them. Sa Tagalog yan, nag-ingat ka sa iyong sarili na ikaw ay hindi ka masilo, snare, by following them, sa pamagitan ng pagsunod mo sa kanila, paggawa mo ng kanilang ginagawa, after that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods. Ikaw ang tatawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan, saying, how did these nations serve their gods? Paano sila sumamba sa kanilang Diyos? Paano nila paglingkuran ang kanilang Diyos-Diyosan? Tapos sasabihin mo, even so, will I do likewise? Ganyan din ang gagawin ko. Gagayahin mo sila. Ano sabi ng Panginoon sa 31? Thou shalt not do so unto the Lord thy God. Yung ginagawa nila sa Diyos nila, huwag mong gagawin sa Diyos mo. For every abomination to the Lord, which He hated, ayaw ng Panginoon, yung kanilang mga ginagawa. Pero, anong ginagawa nila? Have they done unto their gods? Yun ang kanilang ginagawa sa kanilang Diyos-Diyosan. For even their sons and their daughters, they have burnt in the fire to their gods. Verse 32, what things soever I command you, ano ang bagay na inutos ko sa iyo, observe to do it. Yan ang gawin mo, yung mga pinag-uutos ko sa iyo. Thou shalt not add thereto, nor diminish. Huwag mong dagdagan, o huwag mong bawasan. Meron ba tayo mababasa sa Bible na pinag-uutos natin na mag-celebrate tayo ng Xmas? Wala naman, di ba? So ano yun? Pag ginawa natin yun, dinadagdagan natin ang salita ng Panginoon. Ngayon, paano kung yung tayo ay meron tayong desire na sundin ng Panginoon, pero yung kapamilya natin ay talagang ano na sila dyan, sabik sila na makipag-celebrate ng Xmas. So, anong gagawin mo? Ang pwede mo lang ang gawin dyan, intindihin mo sila. Intindihin mo sila. Diyan papasok yung salitang expedient. Kasi ma-offend sila sa'yo, ibayaan mo na lang sila. Alam naman ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Diba? So, tuloy po tayo. Yan po ating modern example. So, lalahanin natin kung ayaw yung pag-aralan nyo yung history po ng Xmas. Diba? Bakit tayo, mga Kristiyano, ayaw natin yung ibang mga ginagawa ng Roman Catholic? Katulad ng pagsamba sa libulto, iba pa. Pero bakit gustong-gusto naman natin silang kayahin sa kanilang Xmas celebration? Namimili tayo. So, expediency. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng expediency? Expediency means pleasing the higher authority. Higher authority. The lawgiver. Sino yun? Si Jesus Christ. Not the lesser authority of the law. Yan po ibig sabihin ng expediency. What shall we say then about expediency? Sabi sa Bible, what shall we say then?
that grace may abound. Baguhin natin. What shall we say then about expediency? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ibig sabihin, you can abuse expediency in order to justify sin. Pwede mo naman abusuhin ang expediency para may katwiran mo ang paggawa ng kasalanan. For example, another example, no? Di ba? Sa ating panahon ngayon, tayo ng mga talagang Bible believer, naniniwala tayo na pwede na po tayong kumain ng karne ng baboy. Although may mga denominasyon pa rin na bawal sa kanila, di ba? Pwede na po tayong kumain ng karne ng baboy. Bakit? Kasi yung pagkain po ng mga tinatawag ng clean food, alam natin na sa Old Testament lamang natin yung nababasa, di ba? So, ibig sabihin ba, okay din na mag-celebrate tayo ng Xmas? Bakit? Kasi yung Deuteronomy chapter 12 na binasa natin kanina, ay nasa Old Testament din naman yan. Ganun ba? Nasa Old Testament din naman yan. So, ano ngayon ang masasabi natin dyan? Alam niyo itong expediency, yan dapat ang mag-govern sa ating action. Sa action ng mga Kristiyano. Dapat yan ang tinatawag na overriding, all-encompassing motivation ating pagmamahal sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, kundi sa mga kapatiran din. So, alam din natin, di ba, sa Bible, na pinagbabawal sa mga babae na mag-preach o mag-lead ng mga churches, di ba? Alam natin yan. Alam natin yan, na pinagbabawal yan. Sabi sa Bible, women are to be silent in church, and they are not to preach or teach. Okay? Pero maraming mga Kristiyano nangangatwiran, di ba? Ikinakatwiran nila na pwede. Bakit gumagamit pa nga sila ng mga Bible characters? Okay? Pero yun ang maliwanag na sinasabi ng Bible. Kaya sabi nila, magaling naman kasi magturo yan, kahit babae siya. Talo pa niya yung mga lalaki. Hindi pa siya mahihain. Pero, hindi po yun ang katwiran. Okay? But ang alam natin, bawal po, pinagbabawal po ng Panginoon. So, hindi po pwedeng gamitin yung salitang expediency doon. Ang ginagawa po nila ay, they are wrestling the scriptures. Yeah. Self-serving, wrestling the scripture ang tawag po doon. So, sabi nila, Jesus is the reason for the season. Yan yung galing. Wala naman yung sa Bible, di ba?
So, lahat ng ito mga kapatid, ang kinakailangan po sa atin dito ay maturity and understanding na nakukuha po natin mula sa scriptures. Kailangan po natin yan. So, yung tanong natin kanina, pwede na bang kumain? Tayo ngayon, pwede na tayong kumain ng baboy, di ba? Dahil sa Old Testament naman yung utos na yun. Ibig sabihin, pwede na rin tayo mag-celebrate ng Xmas. Kasi Old Testament din yun. Ang tanong dyan, ang sagot dyan, yes and no. Yes and no. Una, yes, if it is a necessary expedient to help with brethren. Una, tama. Pwede natin gawin yan. Kung kinakailangan para makatulong sa mga mahihina ng mga kapatiran. Yung mga verses dyan, di na po natin titignan. Pero, another answer is no. Pag ano, if your love for God has grown to the point where nothing else really matters to you except trying to please Him by doing everything the way He wants it done. Kung ikaw ay pwedeng no ang sagot mo, kung ang pag-ibig mo sa Diyos ay talagang lumago na, umabot na dun sa punto na wala nang ibang mahalaga para sa iyo, maliban na yung mapasaya ang Panginoon sa pamamagitan ng paggawa mo ng mga bagay, sa pamamagitan ng paggawa mo ng mga bagay sa pamamaraan na nais niya. Kung gusto mo ng karne ng baboy, kumain ka. Dahil yung Leviticus 11:4 ay pinalitan na ng Mark chapter 7 at Acts, at doon sa Book of Acts chapter 10. Pwede. Yeah. Kung nais mo ng pagan celebration, gusto mo mag-celebrate ng Xmas in honor of the Lord Jesus Christ. Although, hirap ka na ikatwiran yung Xmas. Dahil nga doon sa Deuteronomy chapter 12, na meron pong kaugnayan tungkol po sa authority and who is the deciding head at kung sino yung obedient servant. Okay? Hindi pa po nawawala yan. Yan pa rin po ang ano ng Panginoon. It is the way God feels about it. Kung nasabi niya yan sa Deuteronomy chapter 12, hindi po tayo exempted ngayon sa aking panahon. Sa ating pagtatapos, if you are weak and getting rid of Xmas would seem like blasphemy to you. Kung sa isip mo ay kabastusan sa Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos, yung hindi mo celebrate ng Xmas, ang expedient thing, ang mas mabuti na bagay na pwede mong gawin ay, sige, mag-celebrate ka. Celebrate ka pa rin. Pero, if you are strong enough as a Christian, if you are strong, the expedient thing would be to get rid of it. Why? So the brethren can see a living example of someone who exists only to please God by making sure the Bible really is the only. Yan lagi natin pinagmamalaki, di ba? The Bible is our only sole authority in our faith and practice. Sabi nila. Pero hindi naman.
The Bible really is the only authority in all things you believe and all things you do. So, pero hindi ko naman sinasabi na hindi lahat ng Kristiyano na hindi nagse-celebrate ng Christmas ay strong Christian. So mga kapatid, yan po ang ating napag-aralan tungkol po sa expediency sa umagang ito. Okay. I hope na meron po tayong natutunan. At dito matitesting po ang ating maturity, ang ating understanding bilang isang Kristiyano. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating Bible study sa umagang ito. Tayo makawin.